Please turn your Bibles in Judges chapter 21. Tapuson kani subong para sa next naman naton nga libro nga ato naman i-series, no? I-continue naton the book of Ruth. Tapos ang Judges, mag-book of Ruth kita, no? Kabay kaluyan kita sa Dios, maubos naton series ang Old Testament, no? Actually, handog kag dumot ko na, pero I don't know. No, kabay pa nga ogdan sa Dios ang nga balatyagon, so that we will have, kay usually ang ato na ibaluan, no, mga New Testament verses lang or chapters or books. Do kadutay sa aton nga natin sa Old Testament, no, nga why kita kabalo nga ang pundasyon sa New is actually the Old Testament. Ang New Testament is just the revelation of the mysteries that are concealed in the book and the Old Testament. No, so pray with me nga kabay pa makwanta ni nga endeavor, no, nga handong nga makasiris kita pirmi sa Old Testament, no. So magapangulit kita na. Lord, buligi kami sa among pagtuon, kabay nga si Kristo madayaw ug mahimaya. Tagaani kami sa kanang. In Jesus name. Amen. Judges 21. I don't know kung kabati ka mo sa saying, two wrongs don't make a right. No? Two wrongs don't make a right. Pero sa aton nga lang taon subong, no, hindi lang nga duha. Three wrongs do not make a right decision. Because it is very plain, it is very, very clear in the last verse of Judges 21:25. Ano na? Everyone did what was right in their own eyes. Seemingly, kung basahon mo just sa surface level, ang Judges 21, mambaba, ay kanami. Doon na-restore man, doon nag-okihay ang mga tribes. But ang conclusion sa verse 25 would be the, kung saan pa, amo ni ang dako ng mga nga ang tanan galito nila ginubra. They did what was right in their own eyes, not in the eyes of God. And that is precisely what is going on right now sa aton nga kalibutan, sa aton nga pagpangabuhi. Halos tanan, no, are not concerned, no, for the truth. Basta hindi ka kabuhi man lang kami yan. Kung ano-ano i-share sa Facebook nga wala gani nato na ginpamalandungan if it is really true. Kung ano na ang ginahambal sina, what is the teaching behind sina. And there are movies nga may mga worldviews nga grabe, no, do i-alter nila ang aton nga Christian worldviews. May mga movies, teleserye dira o ano man da ng mga ginalantaw naton nga gina-influensyahan even our Christian values. No? Nga to the point in normalize ang hindi dapat normal. To the point nga i-accept ang ginakainitan sa Diyos. Ang nga abomination sa atubangan sa Diyos. Gusto sa tao nga i-normalize ina nga madula ang imo nga conscience, nga hindi ka na mahuya, okay lang nga mag-uba ka because you are taking up a role nga years kag more mature. Take kung ikaw nga viewer, okay, more mature, hindi siya sinful. Kay mature role man ang gauba siya, ginadagdaan even ang atong Christian values. No? To make it appear nga appealing, kag daw okay lang. No? Hindi man nasala because everyone is watching. Hindi man nasala because everyone is doing that. Hindi man nasala kay si Juan galing nga una pa na sa akon sa simbahan. Something like that. But again, 3 wrongs, 4, 5, 6, 7 doesn't make or do not make a right. Once ang gisuguran sa do not expect na sumpunan mo na sa tsakto unless ang Diyos magahikot sa aton to make an about face, a 90-degree turn. Bugay na gila na yung mga kuturan sa Diyos.
nga makita nato na aton nga buhi nga facing sa hindi amo nga direksyon kag magliso kita. Because everyone seems to be doing what is right in their own eyes. Babay, ilang kayo, wala ka makadagi na ano? O, alam tama lang. It's none of your business. Ako niya kabuhi. Wala kayo kilabot sa imo, okay, post ko diya, babay, ano lang ko yan. So, wala sang, no? Yes, wala accountability. Halos daw wala concern sa kamatuoran. What is really the truth? Anong ginambal sa pulong sa Diyos? No? Kaya tiyan nga, ito nga, kalain pa no, kay mas nagabilib kag ginapatihan pa natin kisa ang mga ginashare natin sa Facebook. Kaysa sa very clear nga teaching sa pulong sa Diyos. Di kaya mga ginashare natin sa Facebook, doon ka-generic pala. Pero kung i-share mo gani ang pulong sa Diyos, doon ka, doon mga tol ka na iyan. No? Di, first na, nabigan, nag-parent orientation kami sa skulahan. And when I was sharing to them the role of the parent, sa Deuteronomy chapter 6, 4-9, gambalay sa, sir, pagkulang ko niya kabati, nga ikaw lang yung mistro nga nag-share isang pulong ako. Di, gin-share ko sila ang 4 core values ng DepEd. Una, maka-Diyos. Di kung maka-Diyos, nakado hindi natin pagsuryahan ang pulong sa Diyos. Kung ang maestro magsurya sa Bible, na i-criticize. Pero ang mga pag-inagi, homosexuality, ang pride man, nga do i-accept. No? Di ba si Damo, sa mga teachers na plamatik sa aton nga preaching series, di, dapat na nato nahunahon. No, nga inang sala sa tubangan sa Diyos, hindi dapat pag-normalize. Bisan pa magugyo ng bilog ng kalibutan, once magambal ang Diyos, that is sin, it is sin. No matter nga ang tao, i-accept na. At ibahala ka mo, magigugmaanay ka mo daya, nga, i-bless na sa Diyos, no? Amo na katabo sa atong kalibutan sa buong. And halos even mga Christians, doon nagapilong ilang ang mga ikob. Kaya basi magambal, hindi ba masakitan siya, ano sila. Latabla makuturan si Jesus. He is the most loving person in the world. Because He is the love of God personified, love incarnate, and yet He rebukes people. Dami no? Si John the Beloved, gitawag the Beloved, pero pamatiib lang mga ambal ni John. Ang imo amaya, hindi ang Diyos, amay mo yayawa. Tabla. He is the most loving person. And yet, He was hated. Kaya ang konsepto sa gugma sa kalibutan, naman ay, itolerar ng gugma. Pabalikinan ko. Ay, let's just love one another. Paigal ng mga differences ta. No, basta igumana lang ta. No. Ang tutuod na gugma, ang maghambal sa kamaturan. Ang maghambal na, ay, ikaw, delikado ka. You are not doing what is God, no, saying sa iyang pulong. And you are in danger na magkatagto ka na sa impyerno. But no one cares. Sa totoo lang, kaya ginatulirar ka. Ang pulong sa Diyos, yung ginatulirar sa mo, ga-rebuke na si mo. Pero sinong gusto ta? Ang gatulirar, nagla. Kaya hindi ta masakitan. Pero kung may person na magsawa, isip mo. Di ba? Sino mga bata gusto saway ni mama man? Di ba wala? Sala na pirmi ni mama yan. No? Sala na pirmi ni mama yan. Ako yan, na ano, ginilapta mo naman ko. Uy, kabalo nga, samtang natubo. Uy, kabalo sa nila pang obra mo masala. Ang ginikanan mo, nag-guide sa imo. Kaya sino ang sa balay, sino ang the most hated daw? Kalabanan nanay pirmi. Okay, si mama, ganun, saway. Si papa yan, wala. Sakto na. Pero ang nanay pirmi, sige, ugtas. Sige, saway. No? Wala na sang mas may ginakainitan pa kaysa sa tao na nagambal sa kamaturan. I think si Plato na nagambal. No one is hated than he is most hated than he who tells the truth. Something like that. Tuod yun na yan. Si Kristo Jesus ang tawag. Siya nga pinakahigumaon na. Grabe. Ginakainitan pa. And when we look at the story in Judges 21, we see the 3 wrongs do not make a right. Because everyone did what was right in their own eyes. Now, lang taon na ito, chapter 21. Sa sining nga aga. No?
This is the end, the last chapter sang sining nga libro. And lantawon ani naton ang libro as a whole para may ara kita no ma-remind kita as we close this book. Lantawa ba na liwat no sa Judges chapter 1 and 2. Judges chapter 1 and 2. Sa chapter 1 verse 1 pa lang, Joshua was dead. Patay siya and Israel needs a leader. Verse 1, after the death of Joshua, the people of Israel inquired of the Lord, who shall go up first for us against the Canaanites? Canaanites, ila kontra. Ang Israel supposed to be mag-unite sila as one nation, as one people, para mag-ward off, mag-drive out sa ilang mga kontra who are already occupying the promised land. Ginlead sila sa Diyos from Egypt, paagi sa kay Moses, no, giluwasan ni Moses from Egypt, to slavery dito sa Egypt, kag dito makadto tani sa Canaan. But because of their sins, nagpanglugayawon sila, nagwander sila sa wilderness for 40 years. And God has raised up new generation after kay Moses. Sino gi-raise up niya? Si Joshua. Kagamo na naton gin-series, nagligad pa ng mga nagligad na tuig, no? Si Joshua, sang subong naman napatay si Joshua. And Israel needs a leader, new leader. Nag-inquire sila, sino mag-lead sa Ammon to fight against the Canaanite? Sino ang basang Diyos? Si Judah. Judah shall go up, and behold, I have given the land into his hand. So makitaan mo datayo na sila, Lord, sino nga mo ma-lead sa Ammon? Because kinanganon sila leader. Nga mag-govern, mag-lead sa ila. And then, pagkadto naton sa chapter 2, sa chapter 1, mga succeeding verses, makitanta nga failure ang tanan ng tribo sa pag-drive out sa mga kontra nila. Ilan tawa ba na? Verse number 27. Manasseh did not drive out the inhabitants of Bethshean and its villages, or Taanach and its villages, so on and so forth. 29. Ephraim did not drive out the Canaanites. Failure halos tanan ng mga tribo. Verse 30. Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron. Asher, 31, did not drive out the inhabitants of Akko. Naphtali, verse 33. No? Tanan sila failure sa pag-drive out. That was the simple, direct command of God to drive them out of the land para ma-enjoy nila ang inheritance nga land, ang ginpromisa sa Diyos. And that land, ang promised land, is the second land nga ginahatag sa Diyos sa iyang katawan. What was the first land? The land of Eden. But because of their sins, they were banished sa Adam at si Eve. Ginpahalin sa Garden of Eden nga napag dito sila mag-enjoy. And now, ang Canaan, anong description? Flowing with milk and honey. Fertile land. Nga ba sa Diyos sa Deuteronomy chapter 6, makadto ka mo sa land na why na maging cultivate, magakaon na lang kamuya sa mga wala niya maging tanong. Meaning, himos na nila ang maging pangpatubas sa mga katauhan na una dila nag-occupy. No? Naging blessed na sa Diyos, so you occupy nyo na. You take that land because that land is promised to your forefather, Abraham. Hari na sila sa land. Si Joshua patay na. No? Kinahanglanon sa leader, bawala sila nagtuman sa sugod. Diri pirme ang kinasuguran sa paghukom sa Diyos. When we disobey the commands, the direct, specific command of God. Diri tanan mag-aalin ang mga pag-suffer sa tao. When we disobey the word of God, what would you expect sa Diyos? Ate, i-bless ka sa Diyos while you are disobeying Him? Ano na klase ng equation man? 1 plus 1 equals 3? No? Hindi amo na yung mga kuturan. Kaklaro niya ba sa Diyos? Once ma-disobey kaya, sinutan ka pa. Si Adam kag si Eve, kasimple ang command sa Diyos. Pwede ka mo kakaon, tanan ng prutas, except lang sa isa. Pero ilang ginabawalan sa Diyos, amo pa na ang hinggaon. Nagkabala,
God has provided them all fruits to be eaten, to be enjoyed. Pero ang dinadilian sa Diyos, ako patawag din, hindi. Tiari. Ari na sila sa Kanaan, hindi pa nila pahalin-halin ang ilang contract. What is the problem? Lantawa chapter 2. Verse number 2. Nasugod sa 1. Now the angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, ang tabagin remind sila sa Diyos sang kaluwasan ng ginobra sa Diyos sa ila sa ara sila sa Egypt. Nantawa pala, I brought you up from Egypt and brought you into the land, the promised land. From Egypt into the land that I swore to give to your fathers. I said, I will never break my covenant with you. Ang Diyos siya makuturan, faithful sa iya ng covenant sa aton. Hambal niya sa iya katawan, I will never break my covenant with you. And you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall not make covenants with them. Anong meaning sina? Ginhambal sa Diyos sa Deuteronomy. Hindi nyo paghihatag ang inyong mga kabataan, nga babae, sa ila, ang mga kontra nila, sa ila nga mga bata at mga lalaki, meaning wala sang intermarry. Wala sang intermarriage na matabo sa inyo. Hindi ka mo mag-intermarry sa ila, sila hindi mag-intermarry sa inyo. Anong concern sa Diyos? Niya kay hindi na kamo magsimba sa akin. Ang ilang adus Diyos, simbahon nyo na. And your heart, magapalo sa ilang adus Diyos. Hindi na sa ako, hindi na kamo wholehearted. Kita mo sa New Testament, klaro no, dapat wala sang unequal yoking. Klaro na yan. Ang concern sa Diyos, hindi parehos ang inasimba. Concern na sa Diyos, pero anong hambal nila? Ano tawa? And you shall make no covenant with the inhabitants of this land, and you shall break down their altars. Pero anong ginobra? Galit? Pastor Ward, na anong ginobra ni Solomon? Nagpatindog sa altar sa iya nga mga asawa nga lain ang hindi udiyo. Ang tabla. Ginpatindogan niya sa mga altars. Ang mga Diyos-Diyos ang iya nga mga asawa. Klaro din niya. Araw ka na, pagkatungo sa Samuel, sa Kings, gasigi-sigi na yan. Even sa sining nga panahon, paghambal, no, magkakatabo ni, sige sila sa yapon sa simba sa mga Diyos-Diyos. Nga, klaro din sa Diyos, hindi ka mo magsimba sa ila. You shall not give your daughters, your children to them. Wala sa intermarry. Pero anong ginagawa nila? But you have not obeyed my voice. Gin-reveal sa Diyos ang inasala. Anong sala niya? Disobedience. Hari pa. What is this that you have done? So now I say, I will not drive them out before you, but they shall become thorns in your sides, and their God shall be a snare to you. Natawa ba na? Siyado ka klaro. Mangintunok sila sa inyo. Tilang tabla, dapat giyo mo, matunok ka, giyo mo, tunok ka. May pain. Kagangi mo nga ang ilang Diyos kasandaran sa inyo. Natawa ba na? Makalakat ka mo sa tsaktwayan kung pirme ka masandado, mabulasot, o natawa ba na? Meaning, ang imo pang buhi, hindi ginamit. May suffering, may kasakit. Resulta ina sa pag-disobey sa Diyos. Sa salo na nasunod ang suffering how? After sa pag-disobey ni Adan at Eva. Pero ang Diyos maayo sa gapon, mamuturan. Natunan ka, 1 and 2 Peter, ha? Makalabot kita gapon sa himaya, agyan taniya ang mga kasakit. I-sustain sa Diyos ang iya katawan na makalabot kita sa iya eternal kingdom. Grabe ang bugat niya sa Diyos. Bisan pa nga na-fail kita, kaya ang Diyos will never break His covenant sa iyang katawan. That is the God nga atong ginalagad, mga kutugan. And I want you to see that as we close this book, this amazing book nga nag-remind sa aton that we always fail. We always do the wrong choices.
And yet God in His love picks us up. God being a Diyos. That is the God of all grace. Pero ina nga Diyos, wala nagatolera. Muna yung dapat natin si Leon. Kay ginbalbal ang sarili. No? Hindi na konsentidor ang ating Diyos. Hindi niya konsentidor. Kaya ang gugma, wala nagatolera. No? Garibyok sa imo for your good. For your own good. Kaya rin, basan Diyos. Mangin-snare nila Diyos sa inyo. Dito na sugod ang ilang kapatid. And when we come sa end, nandawa, una makitanta, the first sin, ganano kalamutangan ko lang quotation, ang wrong, no? Kaya kisa ate, pagkabasa tao, wrong doon, din siya sin. But actually, that is a sin. 3 sins do not make a right choice. The first sin nila, ginobra, verses 1 to 3. Now the men of Israel had sworn. Nagubra sila isang oath sa mispa, sa Diyos. Di ba sa magubra ka ng isang oath, you are bound to obey that oath. Kita mo sa ito sa mga ni Kristo, kung magubra ka ng isang baw, hindi mo pag-i-obey, hindi lang magubra baw. Kay bound ka. But there are provisions na pwede mo na hindi pag-i-perform. Just like sa kay Jephthah, remember? Nagbaw siya na i-sacrifice, burnt offering ang una nga magwa sa iya balay, tinagwa sa balay ng iyang bata, nga babae, the only daughter. No? Pero may provision niya sa law nga pwede. No? Pwede mo ma-offer spiritually. Something like that. But look at nang tabla, hambal 3. No one of us, hambal sa Israel, nagubra sila yung oath sa mispa sa Diyos. No one of us shall give his daughter in marriage to Benjamin. Sino si Benjamin? Is it part ng Israel? Yes. Uy, tadya. What is the problem of that hope? Gusto ko maintindihan mo na. Nasala na sa how? Ano ang ginobras ng Benjamin how? Di ba laging atake nila ang Benjamin? Kaya ang Benjamin nagobras ang bawo. Sa nagbisita to ang, ano gani? Sa chapter 20, no? Atong Levi, kagang iya nga concubine, dito sila nagkadto, no? Sa lugar sang Benjamin, sa Gibeah, ang Benjamins, no? Nagobra sang hindi amo nga bulokton. Ginrape nila ang babae nga asawa to sang Levite nga taga Bethlehem. Ginrape nila halin sa gabi hasta sa kaagawon pagpulis sa babae sa balay ito, patay. Ang lain pa na ang bana niya nga Levite na pari, pulis sila, pagkadto sa balay nila, gin-chak-chak, gin-divide. Kita mo. Gin-chak-chak na niya asawa into 12 pieces. Ang kada piece gin-padala sa isa ka tribo sa Israel. Isa dito kay Benjamin, isa dito sa kay Levi, isa kay Reuben, isa kay Simeon. And then sa nag-inquire in Israel, ano na ginupurahan niyo Benjamin? Ihatag sa amon atong mga nagubra nga tao itong nagpatay sa nikiti ang panugid sa bana sa mga leaders ng Israel, sala-sala at pulang-pulang. So silutan tanin nila ang Benjamin. Ang Benjamin, ginapina naman ang itong mga worthless people na nag-ubra sa sila nga malaking na ubra. Wala din condemn sa Israel. Ang bana man actually siya na nag-chap-chap sa asawa niya. Doon parehos lang na i-condemn na itong may sala while protecting sa isa nga may salaman. O, kita mo? Two wrongs do not make a right. Because everyone did what is right in their own lives. Amo lang matabo basta wala sang standard sa pangabuhi. Wala sang ginatawag nga guide, no? Or balancing nga dapat mga buhay or balance kayo. O, di ko naman, anong ubrawan ko man, amo ni ay. Ano naman nabasa sa Bible? Kung amo ni ubrawan ko, ano nabasa sa Bible? No? Amo na problema. Ari, para silutan nila tayo pinakay daw mga Benjamites. Pila ang bilin sa Benjamin? 600. Kagdito sila sa Rock of Rimmon for 4 months na nago. Para sa chapter 20, verse 47 and 48. 600 bilin, puro lalaki na, mga manugaway na.
Di wala na mga, hindi na sila magdamo ang tribe of Benjamin. Imagine 600 ka lalaki, paano kung magdamo da? O bisa naging kumaanay pa ka mo da? Okay, kumaanay kami, we are a couple, we are a family. O sige, puro ka mo lalaki. Pero ang tawa, anong ginubra nila? Nag-vow sila, nag-ubra sila sa oath, no one of us shall give his daughter in marriage to Benjamin. They will become extinct, diyan. Ubos na ng Benjamites na yun. Wala na sila na kaliwat. And the people came to Bethel, house of God, and sat there till evening before God, and they lifted up their voices and wept bitterly. Dito ko namin, no? Yung mababaw na ginulusugit sila. They wept bitterly. Pero in the context that everyone did what is evil in the sight, in their own eyes. Or what is right in their own eyes. But what is actually evil in the sight of God. Di kung ini nga aksyon nila, saan mo na yung context? That's why mga katuran, ang actions natin do not actually represent genuinely sa aton ng motibo. Masami. Only God knows saan totoo ng motibo yan. That's why yung bago, di ta ka mo yung into sa ako ng action. Pero wala ka kabalo sa motibo ba yan? Ano, gag-care lang ko yung sa imo. Gag-care pero may motive ka na behind, evil motive. Aray, kabalo yan Diyos. And verse number 3, and they said, O Lord, the God of Israel. Ang tabla, why has this happened in Israel that today there should be one tribe lacking in Israel? Ano ka mo man? Anong problema sa inyo? Nga magpotol na pa ang Diyos. Tinudan na yung tabo nga may kulang isa ka tribo. Ang simple nga sa banda daw, bara ka mo sa sala. Hindi nga daw sala, o daw magpotol pa Diyos. Tinudan na niya ang kakatabo man. Kasimple siya na. Sa chapter 2, walang binwaning na sila sa angel. Ang basa Diyos, ginimayin sila. Wala ka mo yung nag-obey sa Diyos mismo. And then you expect na i-bless ka mo sa Diyos? No. No? Nga problema na siya na hindi nila pagyata ang ila mga bata sa Benjamin. Natablang kumain sila sa Deuteronomy. Hindi ka mag-atal sa inyong bata sa inyong kontra na may intermarriage na matabo. Aris buong worst ay hindi nyo pagkadaan ang fellow nyo Israelite sa mga babae para mag-procreate. That is direct again nga disobedience sa Diyos. Hindi niya command sa Diyos nga ginimo nyo na oath. Kaya nakasala sila. Hindi mo na yung parusa. Ang parusa dapat sila mahinulsol sa ila sala. Hindi nga magubra ka man sang sala nga desisyon for you to make a right decision. No. Two wrongs do not make a right choice. Tiabi nila solusyonan eh. Hindi pagtagais ang mga babae. Hindi ito pagtatag ang aton ng mga anak ng babae sa Benjamin. Pero Israelite na. Ang gikuman sa inyo hindi nyo pagtatag inyong mga bata ang babae sa kontra nyo. So, both words hindi pagtatag sila ng utod. Disobedience niya po. That's the first sin. And then verses 4 to 15. The second sin na ilagay obra. Ating tawa. No? And the next day, the people rose early and built there an altar and offered burnt offerings. Okay ka mo? Chapter 2, nag-ubra sila altar. Kung nag-sacrifice sa Diyos, aray nag-ubra mo sa altar. Kaya daw medyo malas-malas na uwi. May manubalik ka sa Diyos, di ba? No? Manubalik ka, matutuwa ka sa Diyos, kaya daw malas ka. Sigihan nyo kita. Binila mo, solusyonan nila. Kinamanan sa Diyos na mag-inusul ka. Una, best may inusul ka gito. No, sa bugay ka tuloy sa Diyos, parang aton nga, relationship sa Diyos inchakto. No? Bisan anong pakatadlo sa relationship mo vertically sa tao, pero sala ang imo relasyon sa Diyos, wala niya. It doesn't matter. Importante, tsakto ang imo relasyon sa Diyos. Kaya bisan tanong ng tao, mag-ugyon mo sa imo, was ang Diyos gaaman na sa imo, hindi ka magdaog. No? Hindi ka magdaog. Grabe no? Sa ano to, ang bali ayon
doon sa tunga ko sang pag-iingay, lalo tayong tumitibay. Doon sa ni Vice Ganda. Tibayan nyo yan. Tibayan nyo. Sorry. Hindi na pag-i-bless ang Diyos ang ilang yung mga kuturan. Damo ng mga young people, kasunod sila. Damo ng mga siyempre, kasunod sila. Kahit yung mga, natawa ba lang? Mga content creator man sila, mga famous sila, mga celebrities. Pag ang bali mas ganda, guwak ka mo sa panit yun, magluluwa sa panit niya. Tiyan mo palang ginasunod sa mga young people. Yan ang tabla ko anong influence na. Ano yung ginubra nila? Verse 5, and the people of Israel said, which of all the tribes of Israel that did not come up in the assembly to the Lord? For they had taken a great oath concerning him who did not come up to the Lord to Mizpah, saying, natawabalaw na oath ni, he shall surely be put to death. Ang wala to nakadto dito sa Mizpah, kung nag-ubra sang oath, will be put to death. Ano na klase ng mga oath niyo man? Nag-ubra kami sa inyo ng mga oath na hindi man in line sa Diyos kasi iya plano kung sa gusto sa Diyos, wala pulos. The person you are going against the tide. Mo lang Kristo ba, you kick against the prick. Hindi ka rin magdaog, disobey kaya sa Diyos. Ang ila pa nga oath, kapakita, di sa ila mismo disobedience. Huwag sila ka nalungong sa kung anong dapat himuon nila na oath. Pani Lord, hindi na kami magsimba sa Diyos. Amo na taning oath. Hindi na kami Lord mag-disobey mo. Amo na dapat nga oath ang ila obrahon. Tira nga oath kaya hindi na pagyatag ng atong mga batang bahay sa Benjamin. Paano sila ka-proclaim? Paano sila magdamo? He shall surely be put to death. 6. And the people of Israel had compassion for Benjamin. Doon ka namin, no? And the people of Israel had compassion for the people of Benjamin. Again, two wrongs do not make a right. Dito ka namin basahon ay mayo kay plangga nila galing Benjamin na. Wala sila ng init. Nantaw ang solusyon nila. The second sin. And it said, and the people of Israel had compassion for Benjamin, their brother, and said, one tribe is cut off from Israel this day. What shall we do for wives? For those who are left, ang Benjamin, since we have sworn by the Lord that we will not give them any of our daughters. Daw ka namin, daw ka spiritual man sila, kaya gusto nila i-keep ang ilaway pulos na oath. Hindi nila pag-i-break ang nila na oath sa Diyos ko, no? Kaya nung brahon takay, nag-oath na nadaan, hindi ka pag-atagang mga bata ng bahay sa ila. Oh, they wanted to keep that oath na hindi amo. Kay oath nila ko sa Diyos. Nantawa, mobra sila sa ikaduwa na ng sala. Ikaduwa nga sala na desisyon. Verse 8. And they said, what one is there of the tribe of Israel that did not come up to the Lord to Mizpah? Ara may isa ka tribo sa Jabesh Gilead. Wala nang kadto dito sa Mizpah. Tingin lang ako, hindi magkatugan shall be put to death. Ano naman na ilagay ng pura? Ari. Verse 9. For when the people were mustered, behold, not one of the inhabitants of Jabesh Gilead was there. So the congregation of Israel sent 12,000 of their bravest men there and commanded them, innocent murder and massacre. Go and strike the inhabitants of Jabesh Gilead with the edge of the sword, also the women and the little ones. Patyan, ubusan. This is what you shall do. Okay? Thinking ko that they are obeying God because they have this great oath na ilagin me. This is what you shall do. Every male and every woman that has lain with a male, you shall devote to destruction. Kaya may aras sila na kitan, 400 young virgins. Ang mutong wala nilang patay. The rest, pinangubos nila.
400 young virgins who had not known a man by lying with him, and they brought them to the camp at Shiloh, which is in the land of Canaan. Pila ang Benjamin? 600. May nakuha sila sa Jabesh Gilead, pinag-ubos nila patay, kinusakir, din murder, ha? Mga inusinti man to. Huwag ka namok to yan, ang tawabla. Sa lana na dalang ilang desisyon, nag-obras na sang oath, ginubrahan pa sa ikaduwa nga desisyon para masolve nila ang problema, kaya ang oath nila masala, hindi na pag-atag-atong ng mga bata bahay sa Benjamin. Kaya problema, wala ni karon asawa. Problema sa ikaduwa nga sala. Okay, atakihan itong Jabesh Gilead. Pamatyan na rin, kuhaan itong mga virgins dito. May nakuha sila 400. Kaya may kulang pa. May kulang ang 200. O, para naman. Ikatatlo naman dayon ng sala. Para masulbar ang sala na isa. Grabe, no? That is what is happening sa aton kalibutan. Sin after sin after sin after sin. No one cares. Kaya kung magsabdong ka, ay, may kagahigugma. O, sige, obra na si ba? Hindi po sa nanta. Wala. Hindi sa simbahan, hindi na pwede matabok ng mga. Because they care for you. Bisan pa yung misinterpret mo yung hindi ni caring, it's up to you. Basta yan, we will remain sa ninatudlo sa pulong sa Diyos. Ang Bible, wala ga-apologize. Kung ako ay ma-apologize ko, kung masakitan ka, so rigid, pero hindi ko makompromiso. Ang Biblia. Mas maayo pa nga tumanan kong Diyos kaysa tumanan kong gusto. Ako ba na problema sa Diyos? Para magproblemawan ko ang Diyos, para lang mag-okay ta? Dili na lang ako sa Diyos, okay kami, okay lang hindi na okay. At least nag-obey pa ko sa Diyos. Kaysa ma-disobey ko, hindi ko na yung gusto yun. No? Ang Biblia, ang standard natin mga kuturan. Kaya anong solusyon nila? Uubusan yung patay. Kaya may nakuha sila 400 young virgins. And verse 13, then the whole congregation sent word to the people of Benjamin, who were at the rock of Himon for 4 months, ha? Dito sila panago, hindi sila magbubuha. Kaya ubusan sila patay sa Israel. O, sige ha. Peace na ta, peace. Buwa ka mo na. Sa kuiba. They proclaimed peace to them. Dito ka namin, no? Di humanay na sila. Diba? They loved, they had compassion sa people of Benjamin. Because at the end of the day, Benjamin is still their brothers. And they proclaim peace. Oh, may na problema. Kalipatan na itong mga past. Okay. Focus kita sa present. Okay naman ko, no? And Benjamin returned at that time. And they gave them the women, baw ang term pala, whom they had saved alive. Tino ka namin pala, bawa mga may gimbilin pa ka mo sa Jabesh Gilead. Guna, bino gindescue nyo? Anong gindescue mo? Pinamatay niya naton of the women of Jabesh Gilead, but they were not enough for them. May 200 na kulang. Verse 15, and the people had compassion on Benjamin because the Lord had made a breach in the tribes of Israel. Nantawag na ang distinction ng katuran. Gayunite ang Israel, ha? They had compassion on Benjamin, nantawag, because the Lord had made a breach in the tribes of Israel. Nga ako na ginubras ng Diyos. Kaya may sala sila. Sila yan yung tala, naghugpong nag-isa. Supposed to be mahinulsol sila. Nag-unite ka mo, but for what? Going against the Diyos? Wala. No? Then the elders, 16 to 24, the third sin ngayon na ginubra. Ang una, nag-ubra sila baw, hindi pag-atag ilang mga bata babae sa tribe sa Benjamin. Ikalawa, okay, paano sila magtagaan ng asawa? Atakihan itong Jabesh Gilead. Okay, teka, nakuha nila young virgins, 400 lang. May kulang at 200. Solusyonan ito pag ito, ikatatlo. Pero sala mo dyan po ng solusyon. Ano na? Ari pagin. What shall we do for wives for those who are left?
since the women are destroyed out of Benjamin. And they said, there must be an inheritance for the survivors of Benjamin, that the tribe not be blotted out from Israel. Yet we cannot give them wives from our daughters. Areo, ginsulit naman liwat ang ilang na oath for the third time. Emphasis na nga ang oath nila na sala. Gusto nila sa kapon i-keep. And they keep on sinning just to keep their evil oaths. Kita mo. Again, hindi mo ma-please ang Diyos. Kaya sala gani na. I-cover upan na lang, ano ito na lang, cover upan mo. Doon pa rin, kita karoon kay Ada, gabi, iba nga mo, bra kita fake lips, tabunan ang atong nakedness, hindi niya matabunan. God has to kill an animal to clothe them with an animal skin. No? Hindi mo niya matabunan. God has to cover you up. Wala sang ni ano nga bagay o ano nga kurawon mo nga makatabon, makahuga sa imo sala. Only the blood of Jesus. Wala. Hindi imo pagkamaayo, hindi imo pagka-generous, hindi imo pagka quote-unquote buot. Ay, bisan magadaw gabay ka pa sa luhod ka rin sa pertan, makato sa altar. Hindi matabunan ang imo sala. Unless you come to Jesus, ask forgiveness. Dira yung patawad. No? Kari, anong ginobra naman nila? For the people of Israel had sworn. Kita mo yun na sulit-sulit, no? Emphasis na yun. Kung ang Bible, ang mga mag-emphasize mo, sulit-sulit ko niya na. Kita yung mag-emphasize ka, i-highlight, i-box ka, i-butang ng exclamation point. Ang Bible, sulit-sulit ko niya na. No? Ginapakita sa Bible, ang problema nila, oath nila, nagsugod na. Nga sala, and then cover upan ng sala, after naman sala. So they said, behold, there is the yearly feast dito sa Shiloh. O, tayo may yearly feast. Nga kung sa diin, may mga babae na nagasakot. Anong ilan naman suggestion? Di pa na niya kung kawatan yung mga babae na nagasalala. Kita mo. Kaya ilan naman solusyon, no? And they commanded the people of Benjamin, verse 20, go and lie in ambush in the vineyards, and watch. If the daughters of Shiloh come out to dance in the dances, then come out of the vineyards and snatch each man his wife. Kawatan niyo to. Pili ko sa babae, kuha kayo. Kita mo nga suggestion, ha? Pamatyan niyo to. Kasi mo, kawatan mo. Tawa. Everyone did what is right in their own eyes. Kakululbaan. Kay amo gina ang katabo sa aton na panalita. Huwag na niya ginatuman. Kasi ba lang kuya, pastor? Cover up pa naman, no? Dako mo kayo mga tayo, pastor. Ay, pastor, wala kang kuya bilang may ginubra nga. Ano lang? Okay ko sa mga kaimod ko yan. Wala ko yan. Sige, ano pag ito barat mo? Kaya hindi na siya ako ang patawad sa Diyos. Ari sila sabi nila na mansyakto nila sa lahat na by making another decision na mo sa lakman. O kawatan nyo ito, mag-asawa ka. Ang mga 200 to, sino itong mga 200 to, mga kawat? O magsasawa sila, kawatan nyo. Snatch them away. And go to the land of Benjamin. And when their fathers or their brothers come to complain to us, kita mo, pagsunan ka muna. Magreklamo, kita magreklanan. If they will come and complain to us, we will say to them, grant them graciously to us, because we did not take for each man of them his wife in battle, neither did you give them to them, else you would now be guilty. O kita mo, pakonsensya pa nila ang tinikanan sa mga kawato nila ng babae. Anong right? Anong authority nila? No? Ila kaugalingon. Kay hindi authority, ang tulong na sa ila. And the people of Benjamin did so, and took their wives
according to their number from the dancers whom they carried off. Then they went and returned to their inheritance and rebuilt the towns and lived in them. And the people of Israel departed from there at the time, every man to his tribe and family, and they went out from there, every man to his inheritance. Now, 23 and 24, ang tanong lang, anong ginambal isang writer? Pagtapos ng sinangaman at kahit abo, amo na, doon sa mga, and they live happily ever after. They went to their own land, to their own inheritance, and started their lives. Doon ka na, okay, no? They lived happily ever. Ang galing kay, hindi lang sa 24, may verse 25. Everyone did what was right in their own eyes. Ang they live happily ever after, may context ulit. Gakabuhi sila in direct disobedience. They are happy sa ilang sila. Doon ka subong nga, maling conclusion, no? Everyone, ano problema? Di ba problema sa chapter 1, wala sa leader? Verse 1, di ba? Ano problema? Verse 25, in those days, there was no king in Israel. And because of that, because of the need of this one leader who will unite his people, kay laking na, everyone did what was right in their own eyes. Meaning, ang book of Judges, amo ni ay. Kinanglanon naton ining king nga ipadala sa Dios who will lead us nga magpangabuhi sa insakto. We need that king whom God will provide. Kagang question sino na? Amo lang dako nga pamangko. Because the Israelites need that kind of leader. Kay wala leader sila, wala king at that time. Everyone did what was right in their own eyes. And that is the problem. No leader. No leader na ano? No leader na mag-lead sila to obey God. And that is why everyone did what is right in their own eyes. Sulit-sulit na sa Diyos ang inyo sala, ga-disobey ka mo sa akon. No? Ga-disobey ka mo yan sa akon. Pero ang emphasis before, ang tawag pala, anong nakatabok perme? No? Listen very carefully. Una, may ara ka pa bala tiyagon, ay, Diyos sala niyaw. Ang tawag pala, katuwanda, kay galain ang emphasis na yun. Upod sa akong paliyo. Judges 2:11. Ang tawag niyo ba? Kag makit, ano dayon ang kinalain sa flow. Ang tawag niyo, 2:11. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. They did what was evil. Ang emphasis ang tawa, in the sight of God. 3:7. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Verse 12 again. Amuman. Chapter 3, verse 12. 3:7, sa kay Othniel, the people of Israel did what was evil in the sight of God. Sa kay Ehud, Israel did what was evil in the sight of God. Chapter 4, verse 1, sa kay Deborah kag Barak nga judge. The people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord after Ehud died. Chapter 6, verse 1, ang mga Japon, sa chapter 10, verse 6, chapter 13, verse 1, sa kay Samson, the last na judge. Sa book of Judges. They did what was evil in the sight of God. Sang wala na ang ini nga mga judges, sang wala na ang ini nga mga leaders, lang tawang emphasis. Chapter 17, verse 6. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Naglain lang emphasis. Kay wala na sang leader. Sa may leader pa, mga judge, everyone did what was evil in the sight of God. Nga, ginarimind mo sila sa pulong sa Diyos.
Kaya wala ng leader nga mag-remind sila sa pulong sa Diyos. Everyone did what was right in their own eyes. No? Chapter 19 verse 1. In those days there was no king in Israel. Ang bukwan na sa Japon, everyone did what was evil in the sight of God. Kag diri chapter 21 verse 25. Ang konklusyon sa sininga libro nga amuning bugat-ukan. Tanan nagaobra sa iya nga gusto. Hindi sa gusto sa Diyos. No? Amo nang problema mga kautulan. Everyone did what is right in their own eyes. Ila lang gusto. Ate, kaya may freedom kami, ha? May freedom kami. Pag gusto lang ko yan, this is my life. Ako niya kabuhi. Kabuhi ka na mo, tapos ka na ako na eh. Sisinta ka na, siminti ka na. Kuya, pasugod pa lang. Yan mo, kuya. No? It doesn't matter kung kapasugod ka o patapos na, ang punto mo ni ay, am I obeying God? Amo niya ang question mga kutulan at the end of the day. Is my life in direct obedience or in direct disobedience sa Diyos? No? Kaya halos ang tanan nag-ubragid sa kung anong gusto niya without minding what God is saying in His Word. And that is precisely what is going on sa aton nga lugar, sa aton nga panag-on subong. No? Wala na ganing sa konsensya eh. Wala na ganing sa kahuya ang ubra sa sala. Wala ka nag-blush. No? Kung mag-ubra ka sa sala, wala nag-blush ah. Ano na? Tikaan na. No? Ang naami yan mag-ubra mo sa laga. Kabalo ng mga buho sa sala. Kag hindi ka katulog lang. Delikado. Kung normal na. Dako ginapos yun. Ano nga ba ni Kristo? Blessed are they that mourn. Mourn sa ano? You are mourning over your sin and you are mourning over the sins of others. Subuan ka sala niya mo, sala sa tubangan sang Diyos. No? Amo nang sakit. Because that sin, wala na yung ginobra against man. Because that sin is done in direct opposition sa Diyos. And the grieved party is not just humans. The grieved party is God Himself. Ang Diyos mismo. Kaya tanan na sana ang kuturan, bisa kay sino mo na ginobra, actually ginobra mo na against sa Diyos. God-disobey ka sa pulong sa Diyos. Amo na gusto ko yan nga kita sa bugay kaluoy sa Diyos. Mga buhi kita sa iya lang gibugay kag kaluoy. Mga muyo sa Diyos, mga yukulig. Lord, buligid kami nga matuman kami Diyo. Bisan pa ang palibot namo, wala nag-appear sini. Kag hindi gusto mamati sini. Kag kung maghambal kami about sini, kinasuyaan kami. Kabay pa, dila kita ya nga, hindi mahuya. Kag mahuya kita nga mabubra sala. Amo na dapat hindi kita mahuya, magabuhi sa tsakto, maghambal sa pulong sa Diyos, hindi kita dapat mahuya. Kaya subong ka tabo, amo na ay, nahuya ka maghambal sa pulong sa Diyos, nahuya ka magabuhi sa tsakto, kaya para i-please mo ng mga makasasala. Amo na nagtabo. Dato sila pa ang may right na mga aking. Kita mo? Ikaw mapupusay, pusin lang. Mo na kakatawa mo patulan. Batulan mo na kung hindi. I-accept mo na. I will still stick kung anong ginambal sa pulong sa Diyos. Okay lang, bisan i-hate ka sa tao. Si Kristo na ginubra siya. He was hated by all men.
Wala siya ganitong patihan sa iya nga katawhan mismo. Ginlansang pa siya, pinatay pa siya ng tao pala. Kagamugin na ng balik ni Jesus sa iya nga mga disipulo. You will be hated because of me. Kay matuman siya kay Kristo. Di okay lang na, kay ngitan na pamilya mo. Kay amo niya kinakabuhi mo ay. No? Di tanan ng mga sala ng mga practices. No? Ginakorek mo sa pulong sa Diyos. Uy, tradisyon taniya para sa atong panimalay din. Hindi na ko tayo magpalayo kasi sila nga tradisyon, hindi mo na ginambal sa Biblia. No? Mga kultura na dapat natin pamalandungan, pamangkot ng mga. Sa diin natin, ginabase ang ating decision making. No? Sa diin natin, ginabase ang ating decision. Although nga damo na sources sa internet kaya nakabasa ko sa ako ni na-influensyahan ka dito kung ibase ka mo ng decision. Pero kung i-ano mo ibutang mo lang sa duwa, it's either sa pulong sa Diyos or sa imong kalingon. Kay once hindi pulong sa Diyos, amo na ni kasimple mo ko. You are doing what is right in your own eyes. Amo na kasimple. If it is not in the Bible, if it is not based sa Biblia, grounded sa Biblia, then my decision is just based sa akong gusto. No? Wala ko ka-obey sa pulong sa Diyos. Bisan Christian bisan ako, I am not exempted sa niya. Wala ko kabangang kamulang, no, pati ako na yan. Hindi ko exempted. Ikalawa, ano kita kasigurado nga ang aton ginaobra subong is right, correct in the eyes of God? How certain are we that the things that we are doing now are right in the eyes of God? No? Kag iniya nga pamangkot, mga kuturan, amo rin dapat mapamananduman natin. But if we are honest sa aton kaugalingon, no? Kung honest kita, magwa ka ito. Wala ang ako desisyon na nalit sa ako na nagkaugalingon, sa ako na gusto. Kagin kung hindi ka rin magsabat sa number 1 na pamangkot, ang number 2, hindi mo na pagsabton no? I-justify mo na yan. No? You will justify, hindi ka magsabat sa number 1. Ang number 2, hindi mo na pagsabton. I-justify mo na nga yun kung hindi na pangubra. Aring matabo na yun. Hindi ka magkakaw mag-itus. And you will never be changed. No? Pero kung makita natin na ba, Lord, Lord, I am in disobedience sa imo. Christian ka man o hindi Christian? Kaya wala ka tayo katundong akong Christian ka, obedient ka, give permit. No? This is for our change. Para kita yung magbago, mangin Christ-like ang atong batasan. Kaya masami akong batasan, hindi daw kay Kristo. No? Kaya kung hindi mo nipagsabto na pamangkot at pamalandungan sa insakto, wala sa pagbago, matabo sige. Ang matabo na, ay, mayo lang kung Christian kagit. Ang lain kung hindi ka Christian, kang nagatigaan, nga daw wala ka na balatsado. Amo na yung delikado, makutulan, because sa ulihi, no? I-ano ka kini buyag-yag dito sa Diyos, you will come out. Amo na ginaya. No? Kaya hindi mo naman, hindi mo na ma-take ng mga demands ni Jesus. Hindi mo na ma-take ikabuhi ang mga ginambal sa Biblia. Isuloy, magwa kang ginaya. God will expose you or God will expose me. No?
So mga daan ang teaching nga daw halos tanan mapalangit mo. Ne, totoo na yan. Halos tanan daw mapalangit, halos tanan daw Christian. Pero ang Biblia makuturan may ara iya. May ara ginambal o ang Christian na ginambal sa Biblia. Christian kuno no? Basta ako Christian pa ito ko simbahan. No. It doesn't make you a Christian. Ang pagkatito sa simbahan, hindi na saya rason para maging Christian ka. Pwede man na maging rason nga kay Christian ka, katlo ka ng simbahan. No? Pero makuturan, ano nga doon nga certainty? Na wala kita desire sa pulong sa Diyos. And yet, we still claim to be a Christian. Kag damutamo bersikulo sa Biblia, that will prove nga isa sa pinaka-strong nga evidence niya kung ikaw sumulunod ni Kristo, nga ikaw Christian, is your love for the Word of God. Amo nang isa sa pinaka-strong nga ebidensya nga Christian ka. You love this Word. Ano ka magamba nga plangga mo ni? Pero wala ka chingko, di. Ang kaupla mo, ano ka, kaya consistent sa aton ginamban. You love the Word of God, pero wala ka chimpo, sini. Pero may chimpo ka sa iban. Diba? Hindi kita magambang wala kita chimpo sa magbasa o sa pagtuon, sini. Kaya may chimpo kita balaya mag-browse ang aton nga cellphone. Sa prangkana yung istorya na yan. 3, 4, dyan bilog nga adlaw ni gamiton, tanay sa Facebook lang o sa ano lang. May chimpo kita yung makuturan. Ang problema is wala kita desire. Kag kung makita ka na, Lord, wala ko andong, wala ko desire, wala ko ni kalipay sa niya. Buligi ko Ginoo. Increase my desire. Kay imo ko anak. Do ka palayo na ko si imo mo manala mo. Ipakuunta mo ka palayo taw ra matagta aral ka Japon sa dalanon sa Dios. Pero kabay pa sa bugay ng sa Dios. Ikuton kita. And we will see, but Lord, ako always ko fail. Buligi ko Ginoo. Lord, buligi ko nga mga buhi. Amo lang ginatudlo sa Book of Judges aton. Nga ginapakita sa aton that sa aton kusog. Kita mo itong kanta doon, in the arm of flesh will fail you. You dare not trust your own. Hindi ka magsalig sa imo kubulingon. Salig ka sa Diyos. Salig ka sa iya pulong. No? Amo lang ginapaborito ng iba nila, Proverbs. Ano na gani? Ano na gani? Grabe, no? Do not trust in your own understanding. 5-6, chapter 3, no? Pero anong ginahambali sa Proverbs 3, 5-6 na? Ginabalik actually sa pulong sa Diyos. Pero ano yun, wala ka na ginasapak na eh. Tuod na, ginapayabukan ka na gani eh. Wala ka tagali Bible eh. Wala. Ako mismo, ginarigman ko nga wala ko yung kabasa naman ako. Tungod kay sa ako ko sa pilahan, hindi na akong rason niya. Sa kasakuon ko, hindi na rason. Kaya may chimpo kita gali, okay, pagtapos sa kulit sa balay, before na matulog, ga cellphone kita. Diba? Amo na yung patulog daw. Wala ka chimpo. Amo na yung patulog daw. Yung tawa mo na. Amo na makuturan, bugay na ginatulog sa Diyos. Kapay pa, that we will seek this help from God. Kaya kung sa aton, wala kita. And God will provide this King who will lead His people in obedience to His word. Kagabalo kita kung sino na. That is the Lord Jesus Christ. Amo na ginatunata ang preeminence ni Kristo at preeminence ng iya pulong. Nga siya dapat mag-govern sa aton kabuhi, personal, kag ang iya pulong. Kag si Kristo kag ang iya pulong mag-govern sa sining nga iglesia. Kag sa aton mga pamilya. Kabay nga bugayan kita tanan sa Diyos. Let's pray. Lord, salamat. Bugayan lang kami. Kaluoy lang kami Ginoo.
Patawaran kami sa amon sila. In Jesus' name. Amen. Sige, mag-cut ko kita no, sa aton tithes and offering.